Ito ang Iași, isa sa pinakamalaking lungsod sa Romania na nasa hangganan ng Moldova. Maraming Moldovan dito pero nang magsimula ang digmaan, dumating ang mga Ukrainian. Ang mga tumakas mula sa timog Ukraine sa Moldova, ito rin ang pinakamalapit na lungsod sa European Union. Ngayon ay taglamig, nang may mga problema sa kuryente at init sa Ukraine, dito lumipat ang mga taong nagpasya na maghintay ng ilang buwan hanggang ngayon. Sa episode, susubukan kong ipakita ang Romania na hindi ko na ipakita sa aking video Bucharest. Susubukan kong alamin kung gaano karami ang mga emigrante sa Romania at kung bakit mabilis ang pagdami ng kanilang bilang. Minsan nakikita ko sa daloy ng mga sasakyan na mas marami ang may mga plaka mula sa Novgorod kaysa sa mga Romanian. Para sa akin, talagang malaking swerte na makapunta sa Romania hanggang hindi pa taglamig, yak na hindi kami lilipat. Dahil dito ay may heating. Ngayon malalaman natin ano kinakain ng mga emigrante, paano sila tumugon sa tradisyon ng Romania at anong wika gamit nila sa usap sa Romanian. Bawat tao ay malaya ng sumagot sa sarili sa Ingles. Kahit ang gwardiya na sa supermarket o ang taong nagdadala ng mga cart. Pero sa Ukraine, ito ay magiging hindi maisip. Ano ba itong mga ozimuna na ito? Ano ito? Pumunta kami sa Moldova para sa buckwheat. Ito ay isang totoong kwento. Nang makadalo ako sa isang kasal sa Romania, naisip ko, ay, nandito na ako. Pagkatapos titingnan natin ang kondisyon para sa mga refugee at ang tulong na maaasahan. Ito ang first time. Hindi ako nagbigay sa pulis, siya ang nagsabi sa akin na kunin ng pera. Walang ganitong bagay na ibibigay sa iyo ang 300 euro ng direkta dito. Hindi ganito sa Ukraine at sinasabi kong hindi. Alamin natin kung ano ang nagtulak sa karamihan ng mga Ukrainian na umalis patungong Romania. O talagang sa unang araw ng digmaan, may rocket na lumipad sa ibabaw ng aking bahay sa Zaporizhia. Dahil natutulog kami sa ilalim ng takot, mga sirena, ikaw, sa banyo, sa mga unan, sa mga kumot, sobrang nakakatakot. Ang pakiramdam ay parang kapag may sirena na ngayon mismo, may darating na isang bagay doon, saan ka naroroon. Minsan, pag nangyayari ang ganap na impyerno sa Ukraine, ayaw mong mabuhay, lagi akong gustong tulog saan? Sa video na ito, malalaman natin kung saang lugar sa Romania maaaring maging delikado. Talagang delikado ang lungsod na ito at mula sa saan may sumigaw sa akin, "Hoy ikaw!" At kinuha ko lang ang isang bote ng serbesa at binasag ito sa aspalto at munod siya sa akin. Sa wakas, sa Iași, makikita ko ang isang bagay. Kamangha-mangha. Sobrang gulat lang ako. Makulit ka lang? Banal na tayo. Sa pagkuha ng episode na ito sa Iași mula Chisinau, sumakay ako sa isang medyo bagong tren na sa katunayan ay nasira at hinila ito ng isang lumang Soviet na diesel locomotive. Ilang oras at isang murang tiket at ako ay nasa European Union. Ang mga tren na ito ay mga Soviet, mga temo taon na na-renovate sa Romania. Sila ay na-update, may coffee machine at mini buffet at naging komportable. Sa tanawin, mahirap sabihing papasok na ako sa EU. Nandyan siya sa likod ng ilog. Ang Iași ay pintuan sa Europa at diyan na siya sa likod ng ilog na ito. Ang Iași ay isang uri ng pintuan patungong Europa. 100 kilometro lang ito mula sa Chisinau. Sa katunayan, ito ay isa sa pinakamalaking lungsod sa Romania. Iași ay post-Soviet lungsod, gray kalye, nakatagilid bahay, abandonadong gusali. Sa sentro, nagbabago. Sa paligid ay may mga gray na kalye, bahay na nakatagilid at abandonadong gusali. Ngunit sa sentro, lahat ay nagbabago. Ang lungsod ay nagiging parang malaking European na kabisera. Minsan nakakagulat para sa mga bisita. Dumating lang ako at nag-input ang mga pinakamahusay na lungsod sa Romania at sa listahan napakarami. Nandun si Yas sa isang lugar sa dulo. Tumingin ako sa mapa mula sa Batașani, 1 oras ang biyahe. At kami ay parang sige 1 oras at dumating kami dito at ganito kami pumasok. At ang Palasyo ng Kultura sa kabila. At ito na, Romania ba ito? Ito ay pangkalahatan. Iași, naglakad at tumingin. Nakilala namin ang batang lalaki sa Moldova. Sinabi niya sa amin ang lahat dito. Ipinakita parang ang ganda ng lungsod na ito. Sobrang diretso. At kung ikukumpara sa Batașani, para talagang New York. Siyempre megapolis. Sa Iași, pansin ibinibigay sa mga damuhan. Kahit taglamig, may mga buhay na bulaklak sa lahat ng dako. Ang talagang gusto ko ay ang berdeng lungsod. Talagang ang mga palumpong ay pinutol berde, napakaraming puno, napakaraming halaman. Doon ang sentro ay palaging nagbabago, mga bulaklak, mga palumpong. Ito si Elena. Siya, tulad ng maraming bayani sa episode na ito, umalis mula sa Ukraine dahil sa digmaan. Sabihin mo, paano ka nakarating sa Iași at bakit dito talaga? Well, ito ay isang kawili-wiling kwento. Nakatira kami sa Albania ng 6 na buwan lang.
mula Marso hanggang katapusan ng Hulyo, at pagkatapos ay nagpunta ako sa Ukraine. Ako mismo, ang aking panimulang punto mula sa Romania ay sa Batasyani. Nakatulog ako sa Batasyani at umalis na. At ang asawa ay nanatili sa Batasyani, at nang bumalik kami, nang nandun ako at siya ay nandito, sabi niya, ito ang atin. Narito ang atin. Nagustuhan mo ba ang Romania? Nagustuhan niya? Pagkatapos ng Albania, iba na ang pagkain, iba na ang tubig, iba na ang hangin, iba na ang puno. Lahat ay iba. Ang saging ay tumutubo sa puno. Noong 2022, humigit kumulang 100,000 na Ukrainyano ang lumipat sa Romania at ito ay hindi pa kasama ang mga umalis pa sa ibang lugar. Kanlurat? Minsan, nakikita ko sa daloy ng mga sasakyan na mas marami ang may mga bagong grad na plaka kaysa sa mga Romanian. Tulad ng narinig natin, marami Ukrainyano ang umalis patungong Poland. At uunawaan namin na doon malamang may hirapan kaming makahanap ng matutuluyan at iba pa at nagpasya. Kaming pumunta sa Bulgaria mula sa simula. At sa huli, nakarating kami sa hangganan ng Romania, pamamagitan ng Moldova hanggang sa Pag-iyak. Dito kami sinalubong ng mga voluntaryo at nagpasya kaming manatili muna para matulog kahit isang beses sa loob ng 4 na araw, makapaligo, katulog, sa init at iba pa. At sa kabuuan doon na kami nanatili, nagpasya wag lumipat. At hindi kami nagsisi dahil nung tag-init ay nandyan kami sa Bulgaria at narinig namin na sa kabila ng, tila magiliw na pakikitungo ng estado ng Bulgaria, sa tingin namin ay mas komportable pa rin sa Romania. Karamihan sa mga umalis sa Romania ay hindi pa nakapunta dito kahit isang beses. Sa buod, unti ang alam namin tungkol sa bansang ito. Sa Grand Dracula nagkaroon ng buhay. Oo. Marahil, ang impormasyon na alam nila ay si Count Dracula, ngunit sa pangkalahatan ay wala silang alam. Pero magandang bansa, maganda ang kalikasan. Romania, para sa akin ay talagang isang super sorpresa. Wala akong alam tungkol sa Romania bago ako dumating dito. Tradisyonal na malaking kaibigan ng mga Ukrainyano ang Poland sa pagdagsa ng mga Ukrainyano, positibo ang pakikitungo ng mga Romanian. Narinig ko ang maraming magagandang komento mula sa sinasabi ng mga lokal. Magaganda, kaaya-aya, kawili-wili at may pinag-aralan ang mga Ukrainian na kababaihan. Bakit kaya? Maraming beses ko nang narinig. Ito ang pagkabigla na ang mga may pinag-aralan ay di alam o inaasahan. Mga hindi edukado. Hindi maunawaan. Ang kalapitan ng hangganan ay nagpapahintulot sa mga Ukrainyano na umuwi, lutasin ang mga mahahalagang isyu at bumalik. Bakit Romania? Bakit Siyasa? 200 kilometro at Ukraine? Kailangan kong gawin yon, kaya pumunta ako sa Chernivtsi, nagawa ko ang lahat ng mga bagay, bumalik ako, maginhawa. Pero marami ang dumating dito para lang sa taglamig. Nakatira ka dito sa Yasi. Naisip mo ba, may bagay na mahirap at baka lumipat tayo para maghintay pangyayaring ito sa ibang lugar? Hindi kami lilipat, may heating. Bakit ka umalis sa Albania? Sa Albania, lahat ay pinapainit ng air conditioner. Paano ka tatagal sa taglamig gamit lang ang air conditioner? Alam namin magiging malamig at yun ang dahilan kung bakit sila umalis dito at sa Tagsibol. Marahil ay maaari nang bumalik sa Albania. May mga bulong-bulungan. Dito ay taglamig, mga Ukrainyano, at baka may bayad para sa mataas na paggamit ng gas. Pinagkukunan, pero wala namang ganon. Marahil hindi mo pa narinig ang tungkol sa Yasi dati, ngunit sa kasaysayan ito ay isa sa mga pinakamahalagang lungsod sa rehiyon. Sa totoo lang, ang Yasi ay isang napakalumang lungsod at ang kabisera, Moldova nung gitnang panahon. Sa totoo lang, ganito ka lang naglalakad at maaari mong wakan ng isang medieval na kuta o isang lumang simbahan. Sa katunayan, hindi ito ang unang pagkakataon kong pumunta sa Yasi at mga bakas ng isa sa mga nakaraang shoot ko, nakita ko pa nga ito sa isa sa mga hintuan. Talagang nagulat ako. Nadiskubre ko nang hindi sinasadya ang aking sticker na talagang 5 taon na. Noong panahong iyon, kinukunan namin ng Yashi at ang proyekto ay tinatawag pang kumuha at pumunta at naglalagay kami ng mga sticker. Makulit ka lang, madalas mangyari ang mga nakakatuwang sandali sa mga biyahe pero hindi lahat ng ito ay napapasama sa mga episode kaya't mag-subscribe ka sa aking Instagram. Doon ko itinatampok pinakakakaibang bagay sa highlight. Maraming Ukrainian na migrante ang tinanggap ng Yashi ngayong taon, pero nandito, ng mga taong umalis dito bago pa man magsimula ang digmaan. Ito si Alexandra, siya ay isang professional na handball player. Nagpasya siyang lumipat sa Romania para sa kanyang karera. Palagi kong gustong umalis at maglaro sa European handball dahil sa kasamaang palad, napakababa ng antas ng handball sa amin. Kaunti lang ang mga kupunan. Talagang nagpapakita ng magandang resulta. Ito
Ang Halichanka, isang koponan mula sa Lviv, ay mahusay maglaro at kumakatawan sa Ukraine sa European arena. At ang mga Carpathians Uzhhorod ngayon ay naglalaro sila sa championship ng Hungary pero ang iba ay hindi. Kaya't wala nang pagnanais na bumalik, ang tanging layunin ay makapunta doon. Kahit na hindi marunong si Sasha ng Romanian, nagawa pa rin niyang makisalamuha sa lokal na komunidad. Narito ang mga bagong tao. Lahat ay bago. Pati na rin ang sistema ng pagsasanay. Yun ay bago, iba ang kanilang paraan. Lahat ito ay ipinakita at sa tingin ko ay mahirap. Pero mabilis akong nakaka-adapt kaya sa tingin ko makalipas ang isang buwan, parang nakasama na ako sa grupo kahit hindi ko alam ang wika. Palagi akong tinatanong tungkol sa mga bagay, mga pagsasanay, ipinaliwanag din ng mga coach at hindi ko maintindihan kung ano ang gusto nila sa akin kaya palagi akong naghahanap ng raan para parang makipag-usap. Talagang mahilig ang mga kumin sa sports. Hanggang sa pagiging fanatik. Tulad ng sa lahat ng dako sa Europa, ang football dito ang nangunguna. Mayroong football club sa Iași. Narito ang Politehnica na naglalaro laban sa Bucharest Dynamo. Kaunti ito ang mga tagahanga mula sa kabisera na parang hindi nakipaglaban sa sinuman ngayon. Dahil hindi marunong ng wika, imigrante dito ay madalas mag-usap, dahan-dahan silang nakikisalamuha sa lipunang Romanian. Hindi ko masasabi na kami ay parang na-exclude sa lokal na komunidad. Hindi maganda ang aming komunikasyon sa mga kapitbahay naming Romanian. Dumating sila para bisitahin tayo. Ang mga anak namin ay naglalaro, naglalakad ng magkasama, nag-aaral ng sayaw, at nag-iimbita sa isa't isa sa mga kaarawan. Hindi ko nararamdaman na ako ay naiiwan. Hindi ko iniisip na nandito kami nakaupo sa bilog ng mga Ukrainyano. Hindi nakikipag-usap. Medyo mahirap ang wika, syempre. Paano naman sa isang tindahan halimbawa? Sa isang tagasalin, May phone, nagsisimula silang makipag-usap sa Ingles. Talagang nakakagulat ito sa akin. Hindi ko inaasahan. Talagang lahat ay marunong ng Ingles. Sa kasamaang palad, hindi ko siya kilala. Kaya't nandito ako at may tagasalin pa rin. Well, gusto mo, alam mo, kapag nasa lipunang ito ka, gusto mong... Ito ay shock management. Magbigay ng kasiyahan, alam ang ilang mga paborito nilang mga parirala. Kamakailan lang, iniisip ko, ano ba itong mga ozibuna, ano ba yon? Ang wika ay talagang mahirap para sa mga Ukrainyano. Talagang wala itong katulad sa kahit ano. Pero may mga salitang Latin, maraming salitang Latin. At sa mga ito, parang may konteksto. Sinusubukan mong mahuli ng kaunti. kung hindi mo alam Romanian, maaring makatulong kaalaman sa Ingles. Hindi lahat. Marami sa Romania nang nakakaintindi nito. Sa katunayan, kung marunong ka ng Ingles, wala talagang motibasyon para matutunan ang Romanian. Dahil dito, bawat tao ay sasagot sa iyo ng malaya sa Ingles, kahit na ang guwardiya. Sa supermarket o ang taong nagdadala ng mga cart. Pero sa Ukraine, ito ay magiging hindi maisip. Kahit na ang mga lokal dito ay marunong lang ng Romanian o Ingles, madalas mong maririnig ang wikang Ruso sa mga kalye. Medyo madalas. Sa pakiramdam, naglalakad ka at madalas mong naririnig ang wikang Ruso at Ukrainian. Ukrainian, halimbawa, well, marahil mas madalas Russian. Dahil sa timog ng Ukraine, nandito ang lahat. Mayroong Ukrainian, pero dito hindi alam kung Ukrainian o mula Ivanovo. Sa Romania, mahirap maghanap trabaho marunong ng wika. Pero marahil ito, si Ana. Siya ay isang photographer, nagtrabaho siya sa Iași. Nagsimula dating mensahe ukol sa shoot sa Romanian at Ingles. Nakatayo ako dito at nag-iisip, nanginginig ang mga kamay ko. Talagang hindi ko alam kung paano sila sasagutin, kung paano ako magtatrabaho. Dito dumating realisasyon, paano ka magtatrabaho kung hindi mo alam wika. Nakapagpahinga na ako, kailangang magsimula ng dahan-dahan. At nagsimula na akong sumagot sa mga tao. Noong una, gumugugol ako ng 1 oras sa mga mensahe, sa pakikipag-chat, para maisalin ng tama, para maging ganito. At pagkatapos nito, parang nagsimula na talagang umunlad. At sa tingin ko, Abril, nakagawa ako ng napakaraming shoot. Noong Mayo, kumuha ko ng aking unang kasal sa Iași. Pagkatapos ng kasal na ito, nagsimula nang dumating sa akin ang iba pang mga proyekto. Higit pa rito, sa kabila ng hadlang sa wika, maraming mga migrante dito ang nagagawang magkaroon ng personal na buhay. Sa akin din, ang dating kasintahan ko ay Romanian, kaya kailangan ko ring makipag-usap sa kanya sa Romanian. At sa tingin ko nakatulong ito, kaya kung may sino man na nag-iisip na matutong mag-Romanian, tumutulong ang mga lalaki. Naalala ko, nang dumating ako sa Romania, tinulungan ako ng mga babae na sumagot sa mga mensahe. Pero kung talagang gusto mong bumuo ng relasyon, pero hindi mo alam ang wika, maaaring magkaroon ng mga tanong, maaaring swertihin lang kayo. Kung pareho kayong marunong sa Ingles,
Ang wikang Romanian ay medyo mahirap para sa mga Slavic at dito maraming mga dialekto at accent ang nagtatagpo. Kahit ang mga Moldovan na ang Romanian ay talagang katutubong wika ay medyo namumukod-tangi pa rin dito kumpara sa mga lokal. Mayroong accent ng Moldovan dahil hindi at ng mga Romanian ay nakakaintindi. Ibig sabihin, naiintindihan nila pero hindi lahat kung ano ang sinasabi natin. At nang dumating ako dito, kailangan kong ulitin ng 3 ni Father na beses. Hindi ko nga maisip kung ano ang mangyayari kung may pinuntahan pa akong mas malayo. Kasi sa antas na ito, naiintindihan pa namin ng isa't isa sa mga asno at banga. Ngunit ako ay higit pa sa parehong kurso. Doon, pang iba, ang paraan ng pagsasalita ng mga tao. Sobrang iba ng kanilang accent, iba pang mga salita pa. Noong panahong iyon, naiintindihan pa rin nila ako kahit papaano. Hindi ko sila naiintindihan. Ibig sabihin, nagsasalita sila ng hindi ko alam, narinig ko ang mga salita. Sa kanan nila, talagang Romanian yon. Sa Romania, maraming libreng kurso ng Romanian para sa mga refugee. Pero hindi naman ito nagpapadali sa pag-aaral nito. Malinaw na sa panahong ito, alam na natin ang ilang mga batayang parirala na kailangan sa araw-araw at may ideya na tayo. Sa mga pangalan mula sa mga karatula sa mga supermarket. Sa totoo lang, ngayon, sisimulan ko na talagang nagsettle na ako para dito. At ngayong gabi, ang unang online na klase ng mga kurso sa wikang Romanian. Kabaligtaran ng matatanda, mabilis na angkop ang anak ng migrante sa bagong bansa. Ang anak kong babae ay kaibigan, ang kapitbahay, batang Romanian, at nakikita ko, marami na siyang sinasabi. Hindi ko alam kung ano ito sa Ingles, halimbawa, pero sa Romanian, ganito ito. Sa tingin ko, nag-adjust siya ng maayos. Ibig sabihin, syempre, sinasabi niya na gusto niyang umuwi, pero minsan iniisip niya ito at sinasabi na, ayan na. Parang nakakalungkot kasi dito na siya, marami na siyang mga kaibigan na lokal. Karamihan sa bata mula sa Ukraine ay nag-aaral sa Ukraine gamit online kasi sa IASI walang mga paaralang Ukrainian. Dito sa Romania, pangkalahatan, walang mga paaralang Ukrainian. May mga paaralan na nagtuturo sa wikang Ukrainian. Nomto ay mga paaralan hindi sa IASI kundi sa Suceava, Bucharest. Ang paaralang ito muli ay hindi Ukrainian. Ibig sabihin, pinag-aaralan nila ang programang Romanian. Yun ay pinag-aaralan ng mga bata ang heograpiya ng Romania, ang kasaysayan ng Romania, ngunit sa Ukrainian. Madalas tinatawag ng mga Ukrainians ang mentalidad pangbentahe ng Romania. Sinasabing sila ay hindi kapani-paniwalang palakaibigan na tao na sumusunod sa mga halaga ng pamilya at tradisyon. Gusto ko pa rin ang kanilang pagiging mapagbigay. Nung dumating kami, wala akong alam dito. Hindi ko alam kung nasaan ang mga kababayan namin, kung ano ang mga nangyayari. Nagsalita na sa akin ang lahat-lahat ng tungkol sa mga kaganapan, kung saan may mga kurso. Nagdesisyon pa nga akong mag-aral ng Romanian. Pero akala ko may magdadala sa akin. Meron bang nakakaalam ng Russian o Ukrainian? Pero wala. Alam lang nila ang Romanian at English. Umupo ako. Nag-click ako at umalis. Nagawa, di ba? Para sa akin talagang malaking swerte na makapunta sa Romania. Sa tingin ko, swerte lang talaga kami na nandito kami. Ang pinakamalaking bentahe ay ang mga tao. Sobrang marahil minsan ay mas bukas pa kaysa sa Ukraine. Mas relaxed. Mga ganitong, di nakakaabala. Madaling makipag-ugnayan, madaling makipag-usap, madaling lumapit sa isang estranghero. Siyempre maraming mga natatanging katangian ang mga Romanian. Minsan, oo, nararamdaman, pero hindi masyado dahil sa katunayan na malapit tayo. Ang Ukraine at Romania, malapit lang sila sa isa't isa. Kaya naman sa tingin ko, walang mga radikal na pagbabago na ganun. Pero, sa kaisipan, hindi ko alam. Sa tingin ko, ang mga Romanian ay medyo tamad. Kumpara sa atin, minsan lumalabas ito kahit sa mga training o sa ugali. Marahil, hindi ko alam kung mayroon tayong mas malakas na lakas ng loob dahil napapansin ko ito. Well, medyo madalas hindi ko talaga alam. Meron akong ilang mga trabaho, halimbawa, oo, may mga online na handball at iba pa. Pumunta sila. Sesyon ng pagsasanay. Halimbawa, yun na hindi ko na kaya, pagod na ako. Pero hindi ganun dito. Marahil hindi ang mga Romanian ang pinakamasisipag na tao sa mundo pero talagang marunong silang magpahinga at magsaya. Si Ana bilang isang photographer madalas na nagtatrabaho sa mga kaganapan pero kahit siya ay nagulat kung paano nagaganap ang mga kasalan sa Romania. Nang makadalo ako sa isang kasalan sa Romania, naisip ko, ay nandito na ako. Una sa lahat nagulat ako na kami. Inilagay ang grupo ng mga videographer at photographer sa isang mesa kasama ang lahat ng tao. Naisip ko, ano ito, biro ba? Kailangan naming lumayo o ilipat ang mga bagay.
Sabi niya, hindi Anya, dito tayo pwedeng umupo at kumain tulad ng lahat ng tao. Sa Ukraine, ang 100 tao ay itinuturing na napakalaking kasalan. Hindi maraming tao ang makakapagbigay daan sa ganitong malalaking kasalan sa atin. Sa karaniwan, sinasabing 50 tao normal bilang sa isang kasalan. Dito, 100 tao nandito. Nagulat ako, sobrang energetic nila when lahat ng 150 tao ay nag-e-enjoy sa dance floor. Ito ang pangunahing pagkakaiba sa mga kasalan natin. Sa amin, natatapos ang kasalan sa alas 11 ng gabi. Sa paghiwa ng cake at yun na, umuwi na ang lahat. Wala kaming ganun na nagsisimula pa lang ang party dito sa alas 11 ng gabi. Talagang nagulat ako dito. Dito ang mga tao ay sobrang mapagkakatiwalaan at para sa kanila, kailangan talagang magpakasal sa simbahan sa araw ng kasal. Relihiyon buhay. Ang Romanian ay may espesyal na lugar at higit sa 100 Orthodox simbahan ang nagpapatakbo sa Yas. Mas relihiyoso ang mga Rumenyo kumpara sa mga Ukrainyano. Isa lang ang aming pananampalataya, pero talagang ramdam na ramdam ito. Sobrang magkapareho kami sa pananaw sa buhay, sa pamumuhay, sa relasyon sa pamilya, sa relasyon sa trabaho. Siguro dahil dito nakakaramdam ka ng komportable. Aspeto ng mentalidad, Sa anumang kaso, ligtas. Sa Romania, hindi ito matatagpuan sa lahat ng dako. Si Nicolay nasa Vaslui, Romania, malapit lang kay Yas. Sa Vaslui, talagang delikado ang lungsod. May mga grupo na, sa simula, parang kakaintindihan kami. Hindi nila ako ginagalaw at hindi ko na rin sila ginagalaw doon. Sila para hindi ako galawin, ano bang magagawa ko sa kanila? Sila minsan naglalakad na may 20 tao. Ako personally may problema ako kasi hindi ko lang alam sa isang lugar sa Ikasyam na Baitang. Hindi ko lang alam, naglalakad ako sa isang kalye at mula roon may sumigaw sa akin ng, "Hey, ikaw!" At basta't kinuha niya ang isang bote ng serbesa at binasag ito sa aspalto at sinundan ako. Sa simula, tumingin ako. At parang kumpisa siyang magmura sa akin. Nang tumalikod ako, sinabi ko, "Sino ka ba para murahin ako, masamang Romanian?" Hindi niya masyadong nagustuhan ang mga salitang yon at sinimulan niya akong habulin. Hindi mahirap magtrabaho sa Romania, pero para sa mga tao sa ilang partikular na propesyon, mas madali gawin kumpara sa iba. Ang mga unang tao na nakahanap ng trabaho dito ay mga voluntaryo na unang tumulong ng libre. Pagkatapos, inimbitahan sila ng mga humanitarian organizations tulad ng Red Cross, UN Representation at iba pa. Kinuha sila para magtrabaho sa kanilang sariling trabaho. Ito ay isang mahusay na desisyon. Sa tingin ko para sa mga taong ito, lalo na sa mga psychologist, guro at iba pa, madali nilang nahanap ang kanilang mga sarili dito. Madali para sa mga IT specialist na makahanap ng kanilang lugar. May mga taong inilipat ng kanilang kumpanya dito, inilipat sila. May mga freelancer na lumipat at nakahanap ng mga proyekto. Pinakamahirap para sa iba na may ilang mga kwalifikasyon sa Ukraine, narito. Halimbawa, kasama ko ang mga kapitbahay. Ang mga Ukrainyano ay ang direktor ng paaralang Ukrainian, guro. Ang kasaysayan ng Ukraine, malinaw na ang mga taong ito sa kasamaang palad ay walang maiaalok ang Romania na interesante pagdating sa trabaho. Potensyal, oo, ito ang mga tao na makakahanap ng kanilang lugar dito. Ang pinakamahirap na bagay, halimbawa mga medical workers o accountant o iba pa, ibig sabihin ito ay isang problema. Ito si Natalia. Siya ay galing sa Kharkiv at sa propesyon, doktor. Sa ganitong mahirap na larangan, posible makahanap ng trabaho ang isang dayuhan. noong Marso naglabas ang gobyerno ng Romania ng isang direktiba kung saan ang mga Ukrainyano ay maaaring magtrabaho, kabilang na at mga doktor at mga dentista nang walang pagkumpirma ng mga diploma basta't mayroong mga notarized na pagsasalin ng mga Ukrainian diploma sa wikang Romanian at may pagkumpirma mula sa employer ano ang sinuri niya sa iyong mga kwalifikasyon at ikaw ay tumutugma sa mga kasanayan at kakayahan na nakasaad para sa iyong propesyon. Sa kabila, mga Ukrainyano dito nagtatrabaho. Malayo, ikaw ang punong patnugot ng magasin na Ukrainian. Internet, media, mga sasakyan, oo. At paano nga ang magkontrol ng isang edisyon sa Ukraine mula sa Romania? Well, sa mga ganitong sitwasyon, mas madali kaysa nung nandun ako, nakasama ako sa lahat ng mga pagpatay ng kuryente, yung mga unang iyon. Nandun ako sa araw na yon nang dumating ang pinakamaraming rocket na upo rin kami na walang kuryente. Doon, walang paraan, hindi ka makakapagtrabaho. Walang kuryente, walang internet, walang komunikasyon, At ang ibang empleyado umalis mula sa Ukraine o... Hindi lahat. Mayroon bang naiwan sa Kherson Oblast? Isang tao sa Kiev?
Si Irina ay isang IT specialist. Wala siyang opisina kaya nagtatrabaho siya sa coworking. Ito ang coworking na Fab Lab. Mayroong 2 ganitong coworking sa lungsod ng Iyashi. Isa ito sa kanila. May iba't ibang uri ng mga subscription. Mga pang-araw-araw. Isang araw ng trabaho. Halaga, €15 para sa isang buwan. €180. Well, meron ding mga diskwentong option. Kung magbabayad ka para sa isang taon o kalahating taon, medyo mas mababa ang presyo, medyo mas mababa. Nito ang mga trabaho ay magagamit. Available ang conference room, TSA, kape, at magandang kumpanya. Palaging may mga Ukrainian na candy na masarap at dito. Ngayon kakaunti pero may mga candy. Si Rashin ay nasa coworking ito. Kahit ang Romania ay isang bansa ng European Union, ang kondisyon pamumuhay katulad sa CIS, Dito, kapag umupa ka ng tirahan, mayroon ka man lang mga batayang bagay. Maaaring ito ay isang aparador, refrigerator, kama, sofa, mga upuan. Kung ihahambing natin, halimbawa sa Alemanya, may kaibigan ako sa Germany, siya ay lokal na residente. Nang tinanong ko, sabi ko, Lucas, maaari mo ba akong sabihin, magkano ang halaga ng tirahan? Sinabi niya ang tinatayang halaga doon, tiningnan ko, at mga walang laman na apartment lang ang nandoon. Nagsimula akong magtanong, muebles. Sabi niya, lumipat ka sa mga kasangkapan. Sabi ko, sa anong ibig mong sabihin gamit? Sabi niya, binibili at dala ang sarili niyong gamit. Sabi niya, sa inyo sa Ukraine, hindi ganun. Sabi ko, hindi, lahat dito ay inuupahan. Sabi ko, baka meron pang plancha at susunod, iiwanan ng mga pinggan. Kaya para sa akin, nagpasya akong walang Germany. Hindi ito ang pinakamainam na opsyon. Ang renta ng studio ay €500 bawat buwan, dagdagan pa ng 20% na buwis, 19% na buwis. At dagdag pa ang kuryente nang naisip ko na kailangan itong upahan. Sa totoo lang, hindi ko alam kung paano ko ito babayaran. Sa hinaharap, handa akong magtrabaho ng walang kita para kahit papaano ay makabayad sa renta ng tirahan, renta ng lugar. at tungkol sa perang kinikita mo sa trabaho sa Ukraine na remote, patbahalaga sa buhay. At paano mo ikukumpara ang parehong pera sa Ukraine at dito, kung saan kailangan mo pa? Kaya't makakaya mo bang maglaan ng ganitong halaga? Well, sa tingin ko muli, ikinumpara ko ito pagkatapos ng Albania. Sa Albania, sobrang mura ang lahat, talagang sobrang mura, mas mahal. Dito, at sa tingin ko, parang sa Ukraine lang. Kakatapos ko lang bumisita sa Ukraine, hindi, mas mura sa Ukraine. Mas mura, di ba? Ngayon, tumaas presyo sa Ukraine. Tumaas na. Pumapasok ako sa tindahan, bumili ako, nagpalit ng €10. Dito, hindi ko mabibili ang ganito karami sa €10. Kahit nasa simula, sa tingin ko, parang magkapareho ang mga presyo. May mga posisyon doon, mga gulay. Siguro pareho lang kung kukuha ka ng gatas, karne, mas mahal ang lahat dito. Ang Romania ay isa sa mga pinakamurang bansa sa EU, pero para sa mga dayuhan, parang sobra-sobra ang mga presyo. Medyo mahirap sanayin ang sarili sa mga presyo na yon kasi sa Ukraine nung panahong iyon, sa tingin ko, mas mura ang lahat. At sa Romania, hindi ko alam, tumingin ako at naisip ko, grabe, bakit ang mahal? Well, sa pagkain, sa tingin ko, kung pupunta tayo kumain, kahit saan sa kainan, medyo mas mahal dito. Kaya mas mahal dito. Kaysa sa Ukraine, sa parehong Lviv, halimbawa sa bahay ko. Sa bahay ko, lahat ay 2 beses na mas mura. Pero dito, ang mga presyo ay ganito. Sa tingin ko, halos pareho lang sa Kyiv. Ang tanging bagay na mahal sa Romania na napansin ko ay ang mga serbisyo. Halimbawa, industriya ng kagandahan. Ibig sabihin, ang pagpapakulay ng buhok doon ay maaring umabot ng €200-300. Para sa Ukraine, napakamahal nito. At sa pangkalahatan, ang mga bagay na may kinalaman sa anumang uri ng handmade, halimbawa, malapit na ang kaarawan ng anak ko, tiningnan ko ang mga cake na gawa sa kamay at iba pa, lahat ng ito ay mas mahal kaysa sa Ukraine. Ang transportasyon ng taxi na medyo mas mahal o kaya sa tingin ko parang sa Kyiv pero mas mahal kaysa sa bahay ko. Dito. At ang mga bagay sa tingin ko mas maganda ang mga presyo kasi sa Europa, kumbaga, kaya dito mas mura Europa, kumbaga, kaya dito mas mura. Maaari namang mabuhay dito, sa tingin ko ayos lang kung maganda ang kita. Hindi mo na kailangang magtipid. Ang pampasaherong transportasyon sa Iași ay medyo maginhawa. Sa lungsod, may mga mahahabang tram na ganito na kayang maglaman ng lahat kahit sa oras ng rurok. Ang presyo ng tiket ay 2 lei. Akong nagmamaneho sa Romania, pareho ang paraan ng pagmamaneho nila sa atin. Magaling mag-drive dito.
Sa Odessa, kakaiba ang pagmamaneho. Ang mga taxi driver ay hindi magaling. Maaring mas mahusay ang mga Romanian. Pero sa pagparada, kahit paano lang. Pero ang mga taxi driver hindi mahusay magmaneho. Baka magaling ang mga Romanian sa pagmamaneho pero sa pagparada, basta-basta. Kahit ang sasakyan ng pulisya na dapat nag-i-issue ng multa para sa maling pagparada ay nakatayo sa bangketa na may 2 gulong. Sa pangkalahatan, ang pulisya sa kalsada sa Iași ay nagtatrabaho ng kakaiba. Hindi palaging may multa sa maling pagparada. Pero sa harap ko, narito ang mga pag-uusig kaugnay sa kariton na may kabayo. Gusto kong makita kung paano yan. Dinala ang sasakyan sa impounding lot pero hindi ako nakapag-antay. Ang saya sanang subukan ng isang bagong banyagang putahe sa isang biyahe sa turismo, pero ang lumipat at mawalan ng akses sa pamilyar na pagkain ay isang problema na Iba ang pagkain nila mula sa Ukrainian dito. Mahilig ang mga tao sa maasim. Maasim! Mayroon silang isang uri ng brine, kulubot, lahat ng pagkain ay maasim. Mahilig sila sa maasim at ayaw nila ng matamis dito. Nagkakaiba. Sanay na ako. Hindi ko alam. May mga tao, talagang nakadepende sa kung anong lugar ka naroroon. Dito, may mga nagluluto. Hindi ko alam, baka may mga mas matamis. O baka iba ang paraan ng pagluluto. Sa tingin ko, hindi ako masyadong mapili pagdating sa pagkain. Gusto ko ito. Dito ko unang sinubukan ng kashpane. Ito ay pritong keso. Ito ay isang Bulgarian putahe. Dito sa Romania, unang beses kong sinubukan at sobrang masarap to. Sobrang masarap ng patatas nila. Talagang mahilig siya sa patatas, kaya dito sobrang sarap ng patatas. Bakit parang sobrang tamis ng pagkain dito? Nung una, puro patatas lang ang kinakain ko. Gusto ko talaga ang pagkain dito kasama si Armal. Siguro mahal ko lang talaga ang golubtsi o namimiss ko sila. Pero medyo maasim din sila. dahil sa panlasa ng mga Romanian, halos imposibleng makahanap ng ilang mga produkto na sanay ang mga Ukrainians. Maraming tao ang nahihirapan sa pagkain. Halimbawa, halos walang itim na tsaa sa Romania. Ito ay kakulangan. May tao dala itim na tsaa mula sa Ukraine. May mga mahilig sa buckwheat, herring at iba pa. Sinisikap nilang dalhin ito dito pero hindi mahanap bakit hindi magtsaa. At sa mga ganitong pagkakataon, talagang may mga tao na nagagalit sa mga shopping mall at sa mga T-section. Doon tiyak na maghihintay ka at magmumura kasi hindi makahanap ng tsaa. Meron na akong mga tsaa, mga loose leaf, basta may mga herbal din doon. Pero ngayon, para sa pagpapapayat, hindi ko alam. Dito, doon sa Ukraine, maraming uri ng tsaa. Maraming mga herbal at tsaa at lahat ng iyon. Oo, siguro dito nagkakaiba. At dito kabaligtaran, dito ay kape. Maraming kape dito. May ilan na nagdala mismo mula sa Moldova. Punta Kami sa Moldova buckwheat. ito ay isang totoong kwento. May kaibigan kami, kasamahan ko na nagpadala sa amin ng buckwheat at tsaa mula sa Moldova. Pero ang tao, sa Moldova, sa lokal na merkado, parang naghanap paraan at nagsisimulang tumanggap order. Ano ang dapat dalhin Moldova para Ukrainyano? Sino ang kausap mo dito? Maraming Ukrainyano dito. Bueno, nung una kaming dumating, nakilala namin ang mga Moldovan. Nandyan ang buong bilog ng mga kakilala. At basta nagkakakilala, wika, nagsimula kang makipag-usap, naiintindihan ka. Astig. Ang mga Moldovano ang nag-iisa na talagang nakakaintindi dito sa mga Ukrainyano at mga Romanyano tulad ng sa wika gayon din sa mentalidad. Kaya't sila ang naging tulay sa pagitan nila. Mula nang magsimula ang digmaan, nagsimulang dumating ang mga emigrante dito at doon kami nagkakilala. Nandyan ako. Sa mga voluntaryo sa loob ng ilang panahon. Kulay, student mula sa Moldova. Sa simula ng digmaan siya naging voluntaryo at tumulong sa Ukrainian na tumakas sa Romania. Siyempre, hindi sila nagkakaintindihan dahil sa Romania. Hindi nagtuturo ng Russian at tinawag nila ako dahil alam nila na marunong akong Ruso. At humiling sila sa akin na makasama sa kanila ng ilang panahon upang tulungan sila dahil wala silang ibang kasama. Tapos na dumating ang mga kakilala, mga Moldovan din, 2 babae at na tinulungan namin sila. Sabi niya mahirap, karamihan sa mga voluntaryong trabaho para sa mga refugee ay kinailangan ng mga Moldovan. Sobrang dami nila, ibig sabihin para sa 3 tao, napakaraming tao, naalala ko isang beses, ay may 150 tao. Sobrang hirap. Kailangan kong tumakbo, pabalik-balik, bumalik. Ibig sabihin kapag may pagkain o lahat ay may kanya-kanyang problema, paano kumonekta sa internet, saan tubig, saan pagkain, kailan tayo papakainin. May pusa ako, bumili ng litter box, saan bumili. Ayaw naming manatili dito. Darating ang tren, ayaw kong umalis. At lahat yun. Madalas pinipili ng Ukrainyano ang serbisyong Moldovano
dahil mas madali silang makipag-ugnayan Mahirap makahanap ng isang serbisyo dahil muli ang hadlang sa wika. Kahit doon, may mga tao rin dito na nag-aayos ng sasakyan. Minsan nakakatagpo ka ng mga molding na gumagana, pero kailangan mo ring malaman at hanapin kung nasaan sila. Ganon din ang tungkol sa dentistry. Dito rin kami nakakita ng isang dentistry. Doon ay mga Moldovano lang, hindi sila nagtatrabaho. Kaya pumunta kami doon, hindi alam ang salita. Hindi naman dahil sa accent, minsan nakakalimutan nila ang mga salita. Pero ito, may ganitong nangyari sa amin. Pumunta kami sa dentista, may isang babae doon, nakalimutan lang niya ang salitang Martes. Sinabi niya, araw pagkatapos ng Lunes. Pero ito ay dahil hindi gaanong madalas gamitin, marahil ang wikang Ruso bilang pangunahing wika. Dahil dito sila nakatira, sa Romania. Matapos magsimula digmaan, Moldova naging transit point para sa maraming Ukrainyano, madalas alala refugee mapagbigay. Moldovan, Umalis kami. Nung ika-24, akala namin pumunta sa Kishinev, huminto, at sa hangganan, hinarang kami ng pulis. Nag-aalok sila, sabi nila, kunin ang pera para meron sa unang... Meron ka bang... Oo, di ba? Kami ay parang well-type. May pera kami, maayos ang lahat. Sabi niya, kunin mo para hindi ka na magpalit. Ito ang aking... Hindi ko alam, unang pagkakataon sa buhay ko na hindi ako nag-alok ng pera sa pulis. Kundi siya nagsabi sa akin na kunin ang pera, dinala kami at pinatira diretso sa bahay. Sa kabuuan, hindi alam kung sino, basta dinala lang kami. Dumating ang mga tao ron at ibinigay ang mga susi, parang mga kamag-anak. Nandyan din ang arena sa likuran. Pinatira sa bahay ito. Umaga may nagdala ng pagkain. Sa umaga, walang nakakaalam kung sino ang nagdala ng maraming pagkain. Dinala nila sa amin ang pagkain, mga gamit pang kalinisan. Dinala nila sa kasamaang palad, walang heating sa aming bahay, ngunit hindi kami nagreklamo. May sapat na mainit na kumot. Ayos lang sa amin. Pero sinabi namin na walang heating. Pagkalipas ng 10 minuto, nagdala sila ng radiator mula sa kung saan. At ito, napaka-emosyonal. Hanggang sa luha dahil ganitong pagtrato sa katunayan sa mga estrangherong tao na dumating. Oo, may kalungkutan sa bansa namin pero ito ay talagang hindi inaasahan at nakakaaliw. Mula sa panig ng Moldova at Romania. maraming tao naghanda para sa paglipat. Ang kumpanya si Ekaterina ay inilipat ang mga empleyado mula Ukraine bago simula ang digmaan. Inihanda na kami para sa lahat ng sitwasyong ito bago pa man ang lahat ng mga pangyayari na nagsimula noong Pebrero 24. Noong kalagitnaan ng Disyembre, iginiit ng kumpanya na kailangan ng umalis. Na ang sitwasyon ay magiging ganito na sa Ukraine, malamang na magkakaroon ng mga hindi magandang pangyayari, mga hindi magandang bagay. Nakatayo kami sa hangganan. Sa Starokazakh, 15 o'clock. Hindi ko maalala ang panahong iyon ay dumating na parang 50 minuto. Talaga. Walang pakiramdam na parang ngayon tumayo at umupo sa sasakyan ng 15 na oras. Ito ay hindi maisip at sa sandaling yon wala akong maalala. Naalala ko, nang pumasok kami sa hangganan ng Moldova, ang gaan ng pakiramdam, hindi ko lang maipahayag. Dinala ko rin dito ang bahagi ng pamilya ko, ang mga tiyahin at tiyuhin ko. Sila ay mga retirado na. Nawala sila ng tahanan sa Zaporizhia Oblast. Nawasak ang kanilang bahay. Dumating sila dito at sa mga unang gabi, palagi silang nagigising. Tumaas sila at tila may mga pagsabog sa paligid. Para kay Ana, mahirap na desisyon ang umalis sa panahon. Ang kanyang mga kamag-anak at kaibigan ay nasa Ukraine. Nasa Odessa ako, kapatid ko, na nakatira malapit sa unit militar ay nasa ibang lungsod at nasa harap ko ang mahirap na pagpipilian, alinman sa umalis ngayon kasama ang lahat o basta't pumunta sa kanya at malamang hindi na makabalik. Dahil may mga pagsabog na, may mga tao nang naglalakad na may mga maleta, nag-aalis ng pera at hindi na talaga posible na makabalik. At nakipag-usap ako sa tiyahin, sa lola, lahat sila ay sinabi sa akin na umuwi. Bakit parang natatakot akong bumalik? At ako, humingi ako ng tawad sa kapatid ko at sinabi kong ano? Sa usaping pinansyal, tumutulong ang Romania sa mga ilang refugee pero may ilang mga detalye dito. Ang Romania ay isa sa mga bansang hindi nagbibigay ng tulong sa mga refugee. Walang direktang cash na ibinibigay dito. Ibig sabihin wala talagang ganitong programa. Ano ang benepisyo? Wala. Anong uri ito? Walang benepisyo. Maraming simpleng humanitarian na tulong. Mga programang nagbibigay ng iba't ibang tulong. May mga bata sa opisina sa isang backpack. May mga food pack ba na ibinibigay? Wala talagang ganon.
Pero wala talagang ganitong sitwasyon na bibigyan ka ng 300 euro na cash dito. Sa mga mas maunlad na bansa sa EU, mas mataas ang mga benepisyo. Narinig ko na sa Austria ito ay 600 euro. Halimbawa, ilang mga benepisyo, iba pa. Sa ganitong pananaw, tila hindi ang mga tao dito ay mababait at handang tumulong. Mas madali ang pag-aasikaso ng dokumento sa Romania kaysa ibang EU bansa. Wala kaming hinarap na komplikasyon. Lumalabas, madaling magproseso ng dokumento sa Romania kumpara sa ibang bansa sa EU. Sa aking pagkabigla, wala kaming hinarap na anumang komplikasyon at malinaw kami nakikipag-ugnayan sa maraming iba pang refugee. Ukraine, naririnig ang kwento sa Germany, France, Spain, Netherlands. May nuances sa pag-aasikaso ng dokumento, ilang uri ng bureaucracy, ATBP. Sa Romania, lahat ay sobrang simple at mabilis talaga. Sa ilang bansa sa Europa, kailangan mong magparehistro at ayusin ang mga bagay sa tax office. Sa Romania, mas madali ang proseso. Madali bagay sa Romania. Sa Romania, madali makakuha ng proteksyon. Pwede ka dito. Sa Germany, para makakuha ng proteksyon, kailangan mong May proseso doon, ilang dokumento mula Marso, Abril may naghihintay pa. Para sa proteksyon, pumunta at ayusin ito. Pumunta at ayusin ang proteksyon. Sa kalahating oras, makapasok gamit ang pasaporte ng Ukraine, pero sa direktang hangganan lang. Ayon sa aking kaalaman, ang mga tao ay pumapasok sa pamamagitan ng direktang hangganan. Dahil kung dadaan ka sa Moldova, sa Moldova, merong patakaran na kailangan mong magkaroon ng pasaporte sa ibang bansa. Sa Romania, ang mga mamamayan ng Ukraine ay maaaring manatili bilang refugee. Ngunit ang makakuha ng citizenship dito ay talagang hindi madali. Hindi ko alam, nagbago ang patakaran at sa tingin ko sa Romania, kailangan mo nang manirahan ng 10 taon para makakuha ng citizenship. Dati ay 5. Kaya, kung magkakaroon ng pagkakataon, baka isipin ko ang tungkol sa pangalawang citizenship. Pero sa ngayon, talagang pinahahalagahan at mahal ko ang akin. Ngunit gaano man kaginhawa ang mga kondisyon sa ibang bansa, maraming Ukrainians ang gustong bumalik sa kanilang bayan. Gusto ko nang umuwi, pero sa prinsipyo, ito lang ang tanging direksyon na pipiliin ko. Kung kailangan kong pumili sa pagitan ng Romania at ng ibang kanlurang bansa tulad ng Germany, wala, hindi na ako aalis mula rito. At Ibon, inisip mo ba na matatapos ang digmaan? Pero mananatili pa rin kayo sa Romania. Alam mo, hindi ako nag-iisip ng masyado pero talagang gusto ko ang lungsod na ito. Sobrang kamukha niya ang sa atin sa ilang bagay. Hindi ko alam kung paano ito sa mentalidad at sukat. At dito, nakakaramdam ka ng komportable at parang nasa bahay. Ito episode tungkol sa Iasi, lungsod tumanggap ng libu-libong refugee. Para sa marami, hindi man ito naging tahanan pero sa kahit anong paraan nakatulong ito na maging malapit sa tahanan. Mag-subscribe ka sa aking YouTube at Instagram, marami pang interesting na darating. Sa ngayon,